Okay mga Lods, welcome back to another content. Pakinggan na natin si Idol Marcoleta. Let's go. Able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Okay, so pag-usapan natin yon kasi daw pinaka-importanting witness daw si Gutesa kasi nga na-connect niya daw si Saldico at saka to Martin Romualdez. Pero ikaw, alam mo na, ikaw abogado ka. Alam mo naman yung mga ganyang statement, mga mere hearsay lang yan. Unless mapatunayan yan sa korte. Sabi-sabi lang yan, kumbaga. Kwentong kutsero lang yan. Ilagay nyo sa korte, ilagay nyo sa tamang forum para makasuhan si Saldico at saka si Martin Romualdez. O, Nico David! Ayan na, sa comment section yung mga iyakin DDS. Ikaw nga, bayaran ka naman, kaya mo sinasabi, no, that's not my point. My point here is that if he is truly a credible witness, sabi niya, si Marcoleta nagsabi niya, and he is attesting to the credibility of Gutesa, na he is the most credible witness na umupo sa buong session. Hindi ang Diskaya, hindi yung mga engineers, hindi si Bryce, hindi kasi para sa akin kung credibility in the sense na nagsasabi ng totoo, parang mas kay Bryce ako or si yung isang Yusek doon, si Yusek Bernardo, si Gutesa daw. Si Gutesa na alam niyo, kung kilala niyo si Adorn Mawanay, parang ganun siya Parang ganun yung nakikita ko sa kanya Ilalaglag ang kahit sino. Okay, so tuloy na natin dito kasi ang konteksto kasi ng buong video na to is dinedefend ni Marcoleta si Gutesa. And yun nga, dinidebunk niya or kina-counterclaim niya yung mga nagsasabing, kasi yun, napag-alaman na fake yung notary. Okay, so tuloy natin to. Let's go. David? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath. Okay. And then pero ang sinasabi kasi ni Marcoleta dyan, hindi na natin kailangan walang kapasidad na mameke ng notary si Gutesa. Yes, siguro si Gutesa kung siya lang. Kung siya lang, di ba? Tama. Hindi pero maniniwala ba kayo na si Gutesa lang yung nandun? Tandaan mo, may nag-present dyan kay Gutesa as the witness. Hindi yan out of his own accord, di ba? May mga tumulong dyan makaasampa ng Senado. Hindi naman kahit sino pwedeng sumampa sa Senado. Ano ba kayo? And this is coming from personal knowledge kasi may mga kaibigan ako naging resource person. Kailangan mo talaga, may kilala ka doon sa circle nung kunyari, may kilala ka dito sa senador na to kung gusto mong ganun yon. Hindi ako naniniwala na once na ang higpit-higpit ng ang higpit-higpit ng security sa Senate, tas bigla na lang may sasampag isang kung sinong parang pinabili lang ng suka. Hindi ganon, mga Lods. Okay. Tuloy natin. He allowed himself to be interpellated by the entire committee. But let's get back to the allegedly, what is that? Repercussions. The notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to... Ina-undermine, ito yung ginagawa ni Marcoleta dyan, ina-undermine niya na yun. Pero the thing is, dapat kayong mga nagpasampa dyan kay Gutesa, kayo, kumbaga, kung ipapanotarize nyo siya, doon sa kilala nyong abogado, wag doon sa kung sino man lang, gets? Kasi like for example, nagpanotarize lang sila doon sa Gedli, putya, mali pala yung procedure, di yari kayo. Nagkakaproblema kayong ganyan. And I believe kakasuhan si Gutesa. O, tuloy natin. Believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there. Good point yan. Secure the dry seal. Okay. And then look for the last entry of the book. Kasi ganun yung sa notary
lahat ng nonotaryohan mong document may number. So ang sinasabi niya masyadong specific yung procedure para si Gutesa yung mameke, gets nyo? Pero sino ba may sabi na si Gutesa lang ang gumagalaw dyan, Marcoleta? In my opinion, hindi yan makakasampa ng Senado kung siya lang mag-isa. Malamang may tumulong dyan na sumampa sa Senado, di ba? Ano yan? Obvious yan. The notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number. And then, sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? Oo, yun nga. So, inamin niya inadvertently na merong tumutulong kay Gutesa, di ba? Kasi the only logical explanation dyan na kung bakit yung RTC, yung executive judge, said na peke yung pagno-notary kasi sinabi niya, may decision niya doon. This is a matter of fact already. Hindi na to invento, hindi na to something to debate. Yung sinasabi nung judge na sa balita na linabas ng balita na meron talagang panglilinlang doon sa pag-notarize ng dokumento. Meaning to say, meron talagang nangyaring mekus-mekus, may nangyaring weird, di ba? No, merong ibig sabihin kung hindi si Gutesa yung directly gumawa nun, may katulong siguro siya. Yun yung ilalabas doon. O sino yung katulong na yun? Okay, dyan sa comment section. Bahala kayo kung sino yung iisipin nyo doon. Kasi sinasabi niya, hindi daw kaya ni Gutesa, which I agree. Hindi kaya ni Gutesa mag-isa. Hindi naman abogado si Gutesa eh. Or hindi naman siya maalam sa batas for that matter alone. Oh. Diba? Oh. So, meron siyang katulong dyan kung sino nag-notarize noon. Ang tanong, sino? Oh, tuloy. Ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of... Ito na yung kung paano mag-notarize. Kasi syempre ako nagpapanotaryo din ako. Usually kasi ang proseso dyan, may notary seal lang, may notary public lang doon sa office nung pupunta mong abogado. Pero alam mo na nandun yung abogado, tapos magsuswear in ka doon. Basic yan. So, hindi na yan yung issue ngayon eh. Tuloy natin. No one would insist on, let's say, public in this country has become a cottage industry. What's happening? Everywhere. Sa totoo This is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Ayan na. Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Pause. Ayan. So, alam mo, Marcoleta, kung talagang si Gutesa ang most credible witness, diyan, ba't hindi kayo magsampa ng kaso against Martin Romualdez? Kasi si Saldico, with or without Gutesa, nasampahan na siya ng kaso. Tama? Di ba? Totoo yan. So, ang kailangan nyo na lang gawin, yung si Gutesa na yan, sampahan si Martin Romualdez at saka si Zaldico ulit, di ba? Kasi nga, credible witness siya eh. Kumpara natin kay Trillanes, di ba? Si Trillanes, nag-antay siya ng 7 taon bago magsampa ng kaso. Di ba? Ganon yung ginawa niya eh. He waited 7 years to file a case. Cases upon cases. From what I heard, 200 counts yun. Of plunder. Kay Duterte at saka kay Bongo. You're telling me, Marcoleta, na yung pinaka-credible niyong witness hindi niya kayang magsampa ng kaso against kay Romualdez and kay Zaldico. Kasi ano ba yung gusto natin dito? Ano yung punto nitong lahat ng conversation na to about sa flood control, about sa ikulong na yan, itong mga kurakot na to? Hindi ba accountability? That's our final our final ideological common ground, whether DDS ka, dilawan ka, whether you are from whatever spectrum of the political Crayola. 'Di ba? Ang gusto natin is accountability to all. How would we enforce that? 'Di ba? Paano natin i-enforce 'yon? Magkaroon ng mga ganitong debate na etong aking witness ay mas credible sa'yo. So, yung mga vloggers nyo ang susuportahan si Gutesa,
yung mga vlogger sa kabilang kanto, sa kabilang parlo, susuportahan yung ibang witness naman. Tapos yung i-discredit yung isa naman i-discredit dito sa kabila. See, wala tayong na-achieve. What we are achieving is a dichotomy. Dina-dichotomize lang natin or hinihiwalay lang natin yung mga pangkat natin na mas tama ako kaysa sa'yo. When in fact, that is not the real battle. Di ba? What is the real battle? The real battle is an ideological battle of who is of accountability. Yan yung gusto nating i-put forward. Paano natin sila gagawin maging accountable sa lahat ng ginagawa nila? So, ano yung isang step lang doon? There is only one answer to that. There is only one and only one answer to that, which is kasuhan natin. So, paano natin kakasuhan yun as a lawyer? Okay lang ba yung laway mo as all the evidence needed to put someone in jail like yan si Martin Romualdez na iniiyak nyo ng iniiyak? Syempre hindi, di ba? Syempre ang kailangan nyo dyan is kasuhan nyo si Martin Romualdez. O asan si Gutesa ngayon? When has he filed any cases kay Martin Romualdez? O wag na si Zaldico kasi nakasuhan na yun eh. Di ba? Walang kaso hanggang ngayon. Meron lang laway. Okay? Puro laway lang. Sinasabi nyo, credible pala yung si Gutesa. Bakit hindi siya humarap sa media para tanungin siya? Or iharap nyo doon sa mga vloggers nyo para magsalita siya. Tapos, tingnan natin, let the public, doon na lang sa public outcry. Wala eh, di ba? After nung tawag dito, nung testimony niya, wala na, nag-awol na. O. Di ba? Sino nagmumukhang naninira lang ngayon sa taong nag-iisip? Sino yung gusto lang pabagsak, may sariling agenda? Sino bang mukhang magganon, 'di ba? So isip-isip tayo, Marcoleta. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.